Tiimbagang siyang tinignan ni Nathan. Ano? Hindi ko balak na gamitin siya sa ganun, Raul. Ang gusto ko ay umalis na siya sa bahay nila Mr. Yao. Dahil delikado ang kanyang buhay doon. Kahit gaano pa siya kagaling na assassin, ay hindi rin niya kakayanin kapag dumami na ang kalaban ni Mr. Yao. Lalo na ang mga nagpaplanong maghiganti sa pamilya nila. Pero wala akong balak na paigibigin siya para lamang magtagumpay sa misyon. Litanya ni Nathan. Kung ganun, kailangan na nating kumilos sa misyon at isantabi mo muna ang nararamdaman mo kay Tamara dahil sigurado akong makakagulo lamang siya sa plano. Nakita ko kung paano mo gustong sugurin si Leandro kanina kung hindi kanya pinigilan. Dahil sa selos mo, munti ka na tayong mapahamak. Mag-isip ka, Nathan. Kailangan mong pumili kung ano ang mahalaga sa'yo. And lastly, ayoko ng mahinang partner. Kapag hindi mo itinigil itong kahibangan mo, mapipilitan akong kausapin si Sir Mendoza upang bigyan ka ng ibang makakapareha. Wika ni Raul bago siya nitok talikuran at pumasok na rin sa loob ng hotel. Nasa bunot ni Nathan ang kanyang buhok dahil na sa mga sinabi nito na lalong nagpagulo sa kanyang isip. Chapter 16. Pagpasok ni Tamara sa banyo, ay inayos niyang muli ang kanyang buhok. Kung hindi niya napigilan ang kanyang sarili, ay baka napatay na niya si Leandro dahil sa inasal nito. Desidido talaga itong asawahin siya nito at hindi niya yun mapapayagan. At kung sakali man na ipagpilitan nito ang kanyang gusto, ay mapipilitan siyang saktan ang kanyang sarili o higit pa. Miserable na ang naging buhay niya dahil sa pagkitil ng buhay ng iba, kaya ayaw niyang pati ang natitira niyang pagmamahal sa kanyang sarili ay madudungisan ng iba. Ngunit kay Nathan na ngayon lang niya nakikilala ay nakuha niya agad na magtiwala dito. Maaaring tama nga si Leandro na kailangan niyang alamin ang katauhan nito bago pa niya isuko ng tuluyan ang puso niya, ay kailangan niyang malaman kung ano nga ba ang tunay nitong pagkatao. Lalo pa at umpisa pa lamang niyang nakita ito sa bar ay palagi na lamang niyang naiisip ito. Kaya siguro gano'n na lamang din ang kagustuhan niyang makasama ito. Naputol ang pag-iisip ni Tamara nang magbukas ang pinto ng banyo. Pumasok ang babaeng malabo ang mata at nakasalamin sa tingin niya ay isa itong utility ng hotel. Good evening ma'am, saad nito sa kanya. Tumango lamang siya dito. Hila-hila nito ang isang trolley na ginagamit lamang sa pagsaserve ng pagkain. Nagtaka siyang napatingin sa babae, pero abala ito sa pagpunas at lumapit pa ito sa lababo upang mahugasan ang basahan na ginagamit nito. Akmang aalis na sana siya nang may mabilis na paggalaw siyang naramdaman, kaya nilingon niya ito. Pero nakangisi na ito sa kanya. Pasensya ka na, napag-utusan lang. Dumako ang mata ng babae sa kanyang tagiliran at nakita na lamang niya ang nakabaon na maliit na herenggilya sa kanyang bewang. Bumigat ang kanyang pakiramdam, pati na rin ang pagmanhid ng kanyang katawan hanggang sa tuluyan ng nagdilim ang kanyang paningin. Kanina pa iniikot ni Nathan ang kanyang paningin pero hindi niya pa rin mahanap si Tamara. Pinabantayan muna niya kay Raul si Leandro habang hinahanap niya ito dahil hindi din alam ni Leandro kung nasaan ito. Naalala niyang nagpaalam ito sa kanya para magbanyo kaya kaagad siyang pumasok doon. Mabuti na lamang din at walang ibang tao doon kaya malaya siyang hanapin si Tamara. Tamara, nasan ka? Kaagad na tawag niya. Sinilip niya ang lahat ng cubicle pero wala naman siyang makita kahit anino nito hanggang sa dumako ang kanyang tingin sa ilalim ng lababo. May nakita siyang bagay doon at nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya maaaring magkamali. Kay Tamara ang bagay na yun. Nakita na niya ito dati sa bar kung saan ginamit niya ang patalim na ito. At sinabi pa niyang paborito niya ito. Kakaiba din ang hugis niyon, kaya kaagad niyang kinuha ang patalim at isinuksok sa kanyang 3-piece suit. Dali-dali niyang pinuntahan si Leandro. Masama ang kutob niya. Siguradong may hindi magandang nangyari dito. Nathan, nakita mo na ba si Tamara? Bungad sa kanya ni Leandro. Mag-uumpisa na ang bidding pero wala pa rin si Tamara. Kaya nagtaka na rin siya. She's missing. Nakita ko ang patalim niya sa banyo. Masama ang kutob ko, maaaring may tumangay na sa kanya. Giit ni Nathan. Napatiimbagang si Leandro sa narinig. Hindi niya akalain na si Tamara ang magiging biktima ngayong gabi. At kung hindi pa ito tapos ay maaari din silang mapahamak. Good evening, ladies and gentlemen. Malakas na anunsyo ng MC na nasa ibabaw ng madilim na stage. Bago natin umpisahan ang bidding, nais muna naming maghandog sa inyo ng kakaibang palabas.
Nagpalakpakan ang lahat ng mga taong nasa loob ng event. Isa-isang bumukas ang dim light na ilaw ng stage at nakatuon lamang sa sentro ng stage. Inahahandog ko sa inyo ang babaeng kinababaliwan ng lahat. Dalhin na yan dito, sigaw ng MC, kasabay ng paghila sa babaeng walang ibang suot, kundi manipis na kulay pulang tela na tumatakip sa kanyang kasilanan. Halatang wala ito sa sarili dahil para itong nahihilo at lasing na umakyat sa stage. Nakatakip din ng lace na tela ang mukha nito, kaya hindi nila maaaninag ang mukha ng babae at basta na lamang ito binitiwan sa gitna. Umpisan mo na ang pagsayaw upang makita natin kung paano maglaway sa kagandahan mo ang mga bisita nating narito. Utos ng MC sa kanya. Natuon ang mga mata ni Nathan sa babaeng pilit na tumatayo. Sayaw! 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 Hiyawan ng mga lalaki na nakatingin sa babaeng kapiraso lamang ang kasuotan. Ngunit nang mag-umpisa na itong gumiling na parang wala sa sarili, ay malakas na ang kanyang naramdaman. Hanggang sa pag-ikot ng babae, ay saka pa lamang niya napansin ang tattoo sa dibdib nito. Hindi siya maaaring magkamali. Ang kulay itim na paru-paro sa ibabaw ng dibdib nito ay ang tattoo ni Tamara. Nathan! Tawag sa kanya ni Raul nang akma siyang pupunta sa stage. Kailangan ko siyang iligtas, si Tamara ang babaeng yun. Galit na sigaw ni Nathan dahil sa pagpigil ni Raul sa kanya. Habang abala ang mga tao sa nagaganap na palabas sa kanilang harapan, ay kapansin-pansin naman ang mga kilos ng mga kahina-hinalang tao sa paligid. Pero narinig na din ni Leandro ang sinabi niya, kaya napatingin din to sa stage at napamura. Galit na tinungo ni Leandro ang stage. Kaagad niyang kinuha ang baril sa loob ng kanyang suit at pinaputukan ang MC. Nagulat din si Nathan at Raul sa nangyari. Kaagad na bumagsak ang MC, kasabay ng pagkakagulo ng mga tao sa event hall. Kanya-kanya silang takbuhan upang makalabas dahil nag-umpisa na ring magpaputok ang mga kalaban. Mabuti na lamang at may mga tauhan din sila sa loob. Akala nyo ba makakatakas pa kayo ng buhay? Narinig nilang sigaw ng lalaki sa mikropono, pero hindi nila alam kung saan ang pinanggagalingan ng tunog na iyon. Hindi na nila pinansin yun at kaagad na inakyat sa stage si Tamara ni Leandro. Kinuha nito ang kanyang suit at kaagad na isinuot kay Tamara. Tamara! Tamara! Gising sa kanya ni Leandro, pero wala pa rin ito sa sarili. Mabilis silang bumaba sa stage dahil sa pagdami ng kalaban hanggang sa nagulantang sila sa pagsabog sa stage, kaya napatago sila sa ilalim ng mesa. Umaapoy ang mga matang nakatingin si Nathan kay Tamara. Hindi nila alam kung ano ang ginawa nila dito, pero wala ito sa sarili. Para itong lasing na lasing, namumula ang mga mata din nito at nakatulala lamang. Kailangan natin siyang madala sa ospital. Sigurado akong may ginawa sila kay Tamara. Galit na wika ni Leandro habang nakaalalay pa rin siya dito. Lumabas naman si Raul upang salubungin ang haharang sa daan nila at wala namang magawa si Nathan, kundi ang tignan naman ang likuran kung may kalaban upang makalabas sila sa event hall. Muling nakarinig sila ng sunod-sunod na pagsabog. Bilisan nyo! Kapag nagtagal pa tayo dito, matatabunan tayo ng building. Sigaw ni Raul sa unahan. Habang kaliwat kanan pa rin ang pagbaril sa mga kalaban, nag-umpisa na ding magbagsakan ang mga chandelier sa kisame dahil sa lakas ng pagsabog. Dito! Tawag ni Nathan nang matanaw nila ang pinto. Kaagad nilang tinungo ito, pero ganun na lamang ang gulat nila nang paglabas nila ay sumalubong sa kanila si Armando kasama ang mga tauhan nito. Kamusta? Nagulat ba kayo sa pasabog ko? Nag-uumpisa pa lamang ang laro. Nakangising saad nito. Ikinagulat ko ang ginawa mong pagligtas sa babaeng yan, Leandro. Kung alam ko lamang na siya pala ang tipo mo, ay sana naglaro pa kami ng matagal. Kaya lang, kahit anong ganda at kaakit-akit niyang tignan, ay hindi ko pa rin siya magawang titigan at hawakan. Dahil sa ginawa niya sa kuya ko. Ano kaya ang mararamdaman ni Mr. Yao kung masasawi ngayong gabi ang assassin at tagapagmana niya? Siguro, babalik na rin niya ang buong mundo para lang mahuli ako ano? Ha? Sa tingin mo, ganun kadali mo ako mapapatay? Nangangarap ka ng gising, Armando? Galit na sagot ni Leandro sa kanya habang nakaalalay pa din kay Tamara. Talaga? Bakit hindi natin Umalingaw-ngaw ang putok ng baril ni Raul patungo sa kanila. Mabilis na tinakbo ni Leandro si Tamara sa likuran ng nakaparadang sasakyan.
Ang dami mong kwento? Sigaw pa ni Raul habang pinapaulanan sila ng bala. Ngayon lang napansin ni Nathan ang nakasukbit na sash ni Raul sa dibdib at parang naalala niya ang eksenang iyon. Dahil ganitong ganito din ang itsura niya noong niligtas nila si Alexine. Okay ba? Senyas ni Raul habang nakatago sa malaking poste. Dahil sila naman ang pinapaulanan ng bala ng mga kalaban. Ako naman! Sigaw ni Nathan at gumulong sa harapan nila upang salubungin ng putok ng baril ang natirang kalaban. Tamara! Tamara! Nathan! Kailangan na nating madala si Tamara sa ospital. Napalingon si Nathan sa sigaw ni Leandro. Kaagad niyang binuksan ang pintuan ng van habang si Raul naman ang walang tigil sa pagbaril sa kalaban. Tinulungan niyang isakay si Tamara sa likuran dahil wala na rin itong malay. Mabuti na lamang at dumating na rin ang mga tauhan ni Mr. Yao. Tumulong sa kanila upang ubusin ang kalaban. Raul, halika na! Tawag ni Nathan nang magawa niyang paandarin ang makina ng sasakyan. Mabilis na tumakbo si Raul patungo sa van. Hinabol naman siya ng putok ng baril ng kalaban. Napayuko silang lahat ng ang van na naman ang pinapaulanan ng bala ng mga kalaban. Bilisan mo, Nathan! Utos ni Leandro. Sobrang nag-aalala na siya kay Tamara. Pero hindi naman niya magawang daluhan ito dahil sa sitwasyon nila ngayon. Nathan, may tama ka! Gulat na tanong ni Raul nang makita nito ang pagtagas ng dugo sa bewang nito. Napangiwi si Nathan, pero tiniis niya dahil nakuha niya ito nang may makita siyang sniper na muntik nang kumitil sa buhay ni Tamara kanina. Sinalo niya ang bala habang abala naman sa pakikipagbarilan sa kalaban na nasa harapan. Pero ngayon mas malakas na ang pagtagas ng kanyang dugo dahil sa mabilis niyang kilos. Akin na, ako nang magdodrive, natatarantang wika ni Raul. Hindi na rin kakayanin ni Nathan ang pagmamaneho nang mabilis dahil nanghihina na rin siya. Shit, nakasunod sila sa atin. Kaagad na nagpalit sila ng pwesto. Bihasa sa pagmamaneho si Raul. Kaya niyang lumusot kahit masikip ang kalsadang tinatahak nila. At yun ang isa sa mga kahangahangang katangian na hinangaan ni Nathan dito. Nang malaman niyang si Raul ay papareha sa kanya ay natuwa siya. Dahil mula noong pumasok siya sa organization, ito na ang naging mentor niya at alam niyang kayang-kaya nilang lusutan ang mga kalaban. Kaya lamang ay may dalawang tao silang pinoprotektahan ngayon at kailangan din nilang isipin ang kaligtasan ng mga ito. Kaya pilit na lumalaban si Nathan sa kabila ng tinamo niya. Hello, Dad! Sagot ni Leandro sa kanyang cellphone nang marinig niya ang pagring nito. Where are you? Nakarating sa akin ang balita. Tarantang tanong ni Mr. Yao sa anak. Kailangan namin ng backup, Dad. Napamura si Mr. Yao nang marinig niya sa kabilang linya ang mga putok ng baril. Damn it! Open your GPS. Zax is tracking your location. Papunta na sila dyan. Take care, son. Pagkarinig ni Leandro ay kaagad niyang binuksan ang GPS niya upang mahanap sila ni Zax. Patuloy naman sa pagbaril si Nathan sa mga humahabol na kotse at motorsiklo sa kanila. Maya-maya pa ay may sumalubong sa kanilang puting sasakyan na hindi nila alam kung saan nanggaling. Raul, ikanan mo! Utos sa kanya ni Leandro. Mabilis na kinanan ni Raul ang van at iniwasan ang kulay puting kotse. Paglingon nila sa likuran ay nagulat na lamang sila nang humarang ang kotse sa daan at malalakas na putok ng baril ang namagitan sa mga humahabol sa kanila at sa kotseng kulay puti. Let's go! Imposibleng makalusot pa sila kay Zax. Nakangising saad ni Leandro. Nagkatinginan si Raul at si Nathan na napasandal sa sasakyan. Palaisipan sa kanila ang sinabi ni Leandro, ang pangalan ng lalaking binanggit niya. Ilang minuto pa ay nakarating na sila ng hospital. Sabay na isinakay si Nathan at Tamara sa magkahiwalay na stretcher. Papasok sa emergency room. Nang hihina na rin si Nathan at si Tamara ay wala pa ring malay. Raul, please, bantayan mo siya. Sambit ni Nathan bago siya nilamon ng dilim. Chapter 17. Mataman lang na nakatitig si Leandro sa mukha ni Tamara nang sinabi ng doktor na hallucinogens ang na-intake ng katawan niya. Hindi kinaya ng katawan niya at na-overdose siya, kaya nawalan siya ng malay. And it takes days pa bago ito gumaling dahil kailangang matanggal ang substance na naiwan sa kanyang tiyan bago pa ito mag-cause ng long-term effect. Kamusta siya? Tanong ni Zax. Nakakapasok lang sa loob ng kwarto ni Tamara. Under observation pa siya.
How about Armando? Tumayo siya at nilingon ito. Nahuli namin siya pero si Dad na daw ang bahalang tumapos sa kanya. Walang emosyong na sagot ni Zax. Napabuntong hininga si Leandro. Kapag ang ama niya ang tumatapos, ay wala nang naiiwang bakas nito. Kaya paniguradong sa impyerno na niya dinala si Armando. Hindi ako makapaniwalang mangyayari ito kay Tamara. Ang pagkakakilala ko sa kanya ay hindi siya basta nalalansin ng kalaban. Ako din, pero siguro nga naging tuso si Armando. Kapag gumaling na siya, ay hindi na ako papayag na sumunod pa rin siya sa utos ni Dad. Kung kailangang ilayo ko siya sa mga nagtatangkang agawin siya sa akin, ay gagawin ko. Huwag lang mawala sa akin si Tamara. Napakuyom ng kamao si Leandro. Iisipin pa lamang niya na may ibang lalaki si Tamara, ay gusto na niyang pumatay ng tao. Ganyan ka na ba talaga ka-obsess kay Tamara? At kahit si Dad ay handa kang galitin para lamang sa kanya? Nakangising tanong ni Zax. Alam niyang noon pa man ay may pagtingin na talaga ito kay Tamara, pero mailap ito. At palaging pagsasanay ang ginagawa upang mas pagbutihin pa ang trabaho nito dahil nakukuha nito ang atensyon ng kanilang ama. Lumaking walang ama si Tamara at tanging ang kanyang ina lamang na nasa hasyenda ang natitira nitong pamilya. Kaya para sa kanila ay bahagi na rin ng pamilya ang turing niya kay Tamara. Kaya lang ayaw tanggapin yon ni Leandro dahil sa pagmamahal niya dito na hindi naman kayang suklian nito. At hindi din nila alam kung bakit ganun na lamang ang pagtanggi ni Tamara sa kanyang kapatid. Huwag na nating pag-usapan yun. Ano ang dahilan bakit kayo naparito? Kunot noon na tanong ni Leandro sa kapatid niya, sa ama. Lihim lang ang pagkatao ni Zax. Ito din ang namamahala sa iba pa nilang negosyo sa labas ng bansa. Bukod sa BOS, ay may sarili din itong organisasyon sa Russia. Halos kasing lakas lang din ng BOS. Kaya sila pinatawag ni Mr. Yao upang makatulong sa problema at mga kalaban na hinaharap ng pamilya. May traidor sa BOS. Gusto nilang pagbagsakin si Dad. Tingin ko ay gusto nilang pagkaisahan si Dad dahil sa mas mayaman siya kaysa sa ibang miyembro ng BOS. Ngunit hindi nila malalaman ang lahat dahil nasa secret code ko ang lahat ng ebidensya ng lahat ng illegal na negosyo ni Dad. At wala silang makikita na kahit anumang magtuturo kay Dad para makulong siya kung hindi sila dadaan sa ibabaw ng aking bangkay. Nakangising wika ni Zax. Alam yun ni Leandro. Malaki ang tiwala ni Mr. Yao kay Zax. Pero siya pa rin ang gustong maging kahalili nito. At si Zax naman ang humaharap sa mga seryosong kalaban ng kanyang ama. Napatigil sa pagsasalita si Zax nang may maramdaman siyang kaluskos sa labas ng kwarto. Sinenyasan niyang huwag maingay si Leandro at dahan-dahang lumakad patungo sa pinto. Nakahawak siya sa kanyang baril at pagkapihit niya ng siradura ay kaagad niyang itinutok ang baril pero wala siyang nakita at nadatnan na tao sa labas ng pinto. Bumalik siya sa loob at isinarado ulit ang pinto. Mag-iingat kayo, makahulugang tingin ang ibinigay ni Zax kay Leandro na tinanguan lamang nito. Pagkatapos na paalalahanan ni Zax si Leandro ay nagpaalam na rin ito upang puntahan si Mr. Yao. May iniwan itong magbabantay sa kanila habang nasa ospital pa sila. Samantala, ay kakapasok lang ni Raul sa kwarto ni Nathan. Katatapos lang din ng operasyon nito at naging matagumpay naman na makuha ang balas sa kanyang tiyan. Kumusta ng pakiramdam mo? Tanong ni Raul sa kanya dahil gising na ito nang pumasok siya sa loob ng kwarto. I'm okay, how about Tamara? Kamusta na siya? Nag-aalalang tanong niya dito. Lumingon muna si Raul sa pinto at sinigurado kong nakalak na ito. Okay na siya, pero kailangan pa rin niyang maobserbahan dahil sa substance na nakita sa dugo niya. Sagot naman ni Raul. Anong ibig mong sabihin? Nahihirapang tanong ni Nathan dahil masakit pa rin ang kanyang sugat. Huminahon ka, Nathan. She's out of danger. Maybe sila Armando ang nagpaintik sa kanya ng drugs na yon. But she's okay. Pigil niya kay Nathan nang akma itong tatayo. Gusto ko siyang makita, Raul. Dalhin mo ako sa kanya. Pagpupumilit ni Nathan. Nasisirahan ka na ba? Ano na lang ang sasabihin ni Leandro? Kung pupunta ka doon para makita siya, hindi nga iniiwan ng lalaking yun si Tamara? Napahampas sa kama si Nathan. Naisip niyang mahirap nga ang sitwasyon nila ngayon ni Tamara.
Gustuhin man niyang makita ito, may ibang lalaki naman ang nagbabantay dito. Huminahon ka lang. Baka maabutan ka ni Mr. Mendoza sa ganyang lagay. Seryosong wika ni Raul na naiinis na rin dahil sa katigasan ng ulo ni Nathan. Sinabi mo ba kay Mr. Mendoza na narito ako sa hospital? Di makapaniwalang tanong ni Nathan sa kanya. Oo, kailangan natin siyang makausap tungkol sa misyon. I think you can't do it, Nathan. Raul, hindi porke nahuhulog ako sa isang babae ay kakalimutan ko ang misyon. Hindi mo kailangang gawin to para ipamukha sa akin na mahina ako. Kaya kong gawin ang plano natin. Giit ni Nathan sa kanya. Sa tagal nilang magkasama ni Raul, ay ngayon lamang siya nagalit ng ganito dahil sa padalos-dalos nitong desisyon. Okay, hindi ko sasabihin na tanggalin ka sa misyon, pero dapat after 2 weeks ay may progress na itong kaso natin. Narinig kong nag-uusap si Mr. Yao at si Leandro. Nabibigyan tayo ng pahinga 2 o 3 araw lang habang may inaayos silang pamilya. Pero duda ako sa Zax na yon. I think hindi si Tamara ang dapat nating isipin, kundi ang anak ni Mr. Yao sa labas. Si Zax, he's dangerous. Muntik na niya akong mahuli kanina. Mabuti na lamang at nakatalon ako sa hagdan sa gilid ng kwarto ni Tamara. Kung hindi ko naramdaman ang yabag niya, baka nahuli na niya akong nakikinig sa usapan nila ni Leandro. Malakas ang kutob ko na siya talaga ang kanang kamay ni Mr. Yao at hindi si Leandro. Nasa kanya din ang susi para tuluyan na nating maisuko ang kanyang ama sa husgado. Paliwanag ni Raul. Tahimik lang na nakinig si Nathan sa sinabi nito. Alam nilang delikado ang kumilos basta-basta sa ngayon dahil alerto pa ang pamilya ni Mr. Yao. Sa sunod-sunod na nangyayari sa kanila, kaya mas doble ang pag-iingat nito. Pero hindi pa rin mawala sa isip niya si Tamara na ngayon ay si Leandro ang kasama imbes na siya. Please Raul, dalaw-dalawin mo si Tamara doon at bigyan mo ako ng update. Napabuntong hininga na lamang si Raul na lumabas ng kwarto ni Nathan. Kailangan nilang mag-ingat dahil kaunting galaw lang nila ay baka sabay na gumulong ang ulo nila sa lupa. Duda pa rin si Raul kay Tamara at ang loyalty nito ay sigurado pa din na nasa pamilya Yao. Ngunit hindi niya hahayaan na tuluyang masira ang misyon dahil sa babaeng iyon. Chapter 18. Nathan's POV. 3 araw na ang inilagi ko sa hospital. Sinabi sa akin ni Raul na nakalabas na raw si Tamara at nakauwi na sa mansyon. Gustuhin ko mang lumabas na ay ayaw akong payagan ng doktor. Noong nakaraang gabi, naganap ang lihim na pag-uusap namin ni Mr. Mendoza. Ipinaalam namin sa kanya ang mga nalaman namin sa negosyo ni Mr. Yao na Black Rose Bar at pati na rin sa kasa na involved si Mr. Ramon at Mr. Diego. Nasa ngayon ay nasa list na rin upang imbestigahan, pati ang naganap sa Fairmont View Hotel at ang pagsulpot ni Zax Yao, ang anak sa labas ni Mr. Yao. May mga binigay din kaming detalye na pwedeng makatulong sa aming misyon. Bukod pa sa aming misyon, ay ipinaabot niya sa amin na mag-iingat kaming dalawa, lalo pa ngayon dahil sa emosyon ko, ay basta na lamang akong nakakagawa ng mga bagay na hindi ko pinag-iisipan. Simula nang makilala ko si Tamara, nagkaroon na ako ng interes sa kanya. Akala ko dala lang yon ng lungkot ko dahil sa nangyari sa pagitan namin ni Alexane. Pero habang tumatagal ay napaibig na niya ako, lalo pa nang may mangyari sa amin. At nang makita ko ang ginawa sa kanya ng mga tauhan ni Armando, ay handa na akong gawin ang lahat para lang mailigtas siya kahit buhay ko pa ang kapalit. Kaya lang, dahil kay Raul, naaalala ko ang sinumpaan kong misyon at ang dahilan kung bakit kami naroroon. Sa halaga na meron ako ngayon na ang iba ay minana ko pa kay Papa, kayang-kaya ko siyang ilayo sa lugar na iyon. Kayang-kaya ko siyang itakas sa mansyon. Pero dahil na rin sa mga taong nakapaligid sa amin at sa matatag na prinsipyo niya, ay nahirapan akong magdesisyon. Lalo pa, at hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakasisiguro kung kaya niya akong saktan kapag nalaman niya ang dahilan kung bakit kami nagplanong tumira at magpanggap na bodyguard nila. Pero mahalaga din sa akin ang sinumpaan kong tungkulin. Hindi ko na alam ang uunahin ko. I want her to be mine. Kapag naiisip kong si Leandro ang nagbabantay sa kanya at kahit na sinubukan namin pumasok sa kwarto niya, nang umalis si Leandro, ay hindi pa rin kami nagtagumpay dahil mahigpit ang naging pagbabantay sa kanya.
Nalaman ko din na sa simula kay Raul na si Mr. Yao na ang lumigpit kay Armando at sigurado ako na hindi mababalita ang pagkamatay niya dahil sabi nga ni Mr. Mendoza, kapag sila na ang lumigpit ay walang aalingasaw na baho at bigla na lamang itong maglalaho. Kapag kaharap namin sila, ay parang mga normal na tao lamang sila. Ngunit nakita ko ang iba't ibang mukha ng mga kalaban namin sa oras ng panganib. Lalo na noong walang kurap na binaril ni Leandro ang MC na nasa itaas ng stage. Mailigtas lang si Tamara. At kung gagawin niya ang lahat kahit ayaw ni Tamara, ay makukuha niya ang gusto niya. Hindi ko hahayaan na dumating kami sa ganong sitwasyon. Kung kailangan ay unahin ko siyang makuha, gagawin ko. I miss her. Gusto ko na siyang makita, mayakap at mahalikan. Gusto kong sabihin sa kanya na mahal ko siya at lumayo na siya sa pamilyang iyon. Pero natatakot akong mas piliin niya ang tungkulin niyang protektahan ang mga ito. Hindi ko tuloy mawari kung ano ang dahilan niya. Bakit gusto niya pa ring manatili sa pamilyang iyon kahit hindi maganda ang trato sa kanya ng mga ito? Hindi kaya mas may malalim na dahilan kung bakit ayaw niya pa ring talikuran ang mga ito? Marami pa akong hindi alam kay Tamara, ang tunay niyang pamilya at kung paano siya napunta kay Mr. Yao. Bakit ganun na lamang ang pagprotekta niya sa mga yun? Gustuhin ko man siyang tanungin, ay hindi muna sa ngayon. Kapag nagkaroon kami ng tamang oras at panahon, ay ipagtatapat ko sa kanya ang lahat. Ang kinakatakot ko lamang ay baka hindi niya matanggap ang katauhan ko. Pero gagawin ko ang lahat upang hindi siya masaktan sa gagawin naming paghuli kay Mr. Yao at Leandro, pati na rin kay Zax at sa lahat ng taong involved sa droga at iba't ibang uri ng krimen. Dahil gusto kong tuluyan ng mawala ang masasamang taong yun. Hindi ko maiwasan na isipin si Papa. Naalala ko pa rin ang eksenang iyon. Ang muntikan niyang pagtapos sa buhay ni Alexine, ang unang babaeng minahal ko. Hindi ko siya gustong mawala sa mundo, pero sagad na ang nagawa niyang kasalanan. Ilang buwan at taon akong dinadalaw ng masamang panaginip na yun, kung paano ko nagawang barilin ang sarili kong ama. Huwag lang niyang masaktan si Alexine. At dahil sa nangyari, kailangan ko pang magpatingin sa psychiatrist para mawala sa bangungot na pinagdaanan ko. Kasabay ng pagtanggap ko sa relasyon ni Brian at Alexine, ay binuo ko muli ang sarili ko. At ngayon, hindi na ako makakapayag na mawala ulit ang babaeng gusto ko. Gagawin ko ang lahat upang hindi na maulit ang nangyari noon. Gagawin ko ang lahat upang mapasa akin si Tamara at matapos na ang ginagawa niyang pagpatay dahil sa utos ni Mr. Yao. Nagulat ako nang biglang may sumipa ng malakas sa pinto ng aking kwarto. Kaagad kong kinuha ang baril na nasa ilalim ng aking unan at gumulong ako. Napangiwi ako nang bumagsak ang katawan ko sa sahig, pero mas naging mabilis ang kilos kong itinutok ang baril sa marahas na pumasok sa kwarto. Boom! Nakangising wika niya sa akin. Fuck you, Brian! Mura ko sa kanya. Hindi ko akalain na gagawin niya yun sa akin. Dahil hindi naman kami nagkasundo simula pa noon. Isang beses lang kaming nag-usap ng matino noong niligtas namin si Alexine nang muntik na siyang ma-ambush sa araw ng kasal nila. Pero ngayon, kung makangisi siya sa akin, dahil sa ginawa niya ay hindi na ako natutuwa. Muntik ko pa siyang mabaril. Magaling, Nathan, napahanga mo ako. Akala ko pa naman ay hindi ka matitinag sa ginawa ko, or dahil sa pagkagulat mo ay hindi ka nakikilos. Mula sa lampa na Nathan na nakilala namin noon, malaki na ang ipinagbago mo. Wika niya at tinulungan akong makatayo. Tarantado ka ba? Muntik na kitang mabaril. Balak mo bang sirain ang pinto? Inis na singhal ko sa kanya. Don't worry, mabilis pa ang mga mata ko sa bala mo. Nakangisi niyang saad at naghila ng upuan at umupo sa harap ko. Inayos ko ang aking pagkakaupo sa kama at itinago ko ulit ang baril ko. Anong kailangan mo? Imposible namang gusto mo lang mangumusta kaya ka nandito. Tanong ko sa kanya. Kinausap ako ni Raul na paliwanagan ka. Seryosong sagot niya na ikinakunot ng noo ko. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang mga sinabi sa kanya ni Raul, pero kung ano man iyon ay siguradong tungkol iyon kay Tamara. Chapter 19. Sinabi na sa akin ni Raul ang tungkol sa misyon niyo, maski siya ay naguguluhan sa kung anong dapat niyong gawin. Nathan, teammate kayo ni Raul.
Kung ano man ang mga bagay na konektado sa misyon nyo, kung ano man ang plano mo, mas mabuting ipaalam mo sa kanya. Darating kayo sa punto na hindi kayo magkakaintindihan, pero at the end of the day, kayo pa rin ang magkasama, magkakampi at magkaramay. Mas nauna kaming maging magkaibigan ni Raul at kilala ko na rin siya. Kahit palagi siyang nagbibiro, ay seryoso siya sa misyon nyo. Kung ano man ang problema nyo, magtulungan kayong dalawa dahil yun ang teammates. Ilang taon na rin ang lumipas at masaya ako sa naging desisyon mo na umanib sa organization. Napatunayan mo sa lahat na hindi ka kagaya sa ama mo. At ngayon, katuwang ka pa ng batas para puksain ang lahat ng gumagawa ng mali bilang isang kasapi ng organization. Unahin mo ang tungkulin mo at wag na wag mong isasali ang tungkulin mo sa dapat mong pagpilian kung ano ang tama. Dahil paniguradong mabibigo ka. Nabigo kami ni Alexei na iligtas sa kamatayan ang iyong ama noon. At pinagsisihan niyang ikaw ang kailangang tumapos sa buhay ng papa mo para mailigtas siya. Malaki ang naging utang na loob ko sa iyo, pero naging mahirap iyon kay Alexei. Kung nais mong matapos ang misyon niyo, gumawa na kayo ng plano o hakbang, dahil kapag may naunang makaalam na kalaban niyo, nasisiguro ko wala ka ring pagpipilian, kundi patayin ang taong pinapahalagahan mo. Nalaman ko din mula kay Zane ang ginawa niyang pagtulong sa iyo. Mahigpit na kalaban ang BUS, pero kaya nilang traidorin ang kapwa nila miyembro, lalo na kung mas maimpluwensyang tao ang papalit sa trono. Kaya ngayon pa lang mag-iingat kayo ni Raul. Mahabang paliwanag niya sa akin. Napaisip ako sa lahat ng sinabi niya. Naisip ko si Tamara. Kung sakaling mamagitan siya sa amin ng mga yaw, ay kakailanganin kong mamili kung ano ang pipiliin ko. Siya ba o ang misyon ko? Masyado pa rin siyang matigas at sa kabila ng nangyari sa amin, ay malamig pa rin ang pakikitungo niya sa akin. Pero kahit ganun, alam kong may nararamdaman siya sa akin. Alam ko at ramdam kong gusto niya rin ako. Pero paano ko malalaman kung mas matimbang ako ngayon lang naman kami nagkakilala? Tumayo siya mula sa kanyang pagkakaupo sa harapan ko. Kailangan ko nang umalis, baka gabihin na ako. Magalit na naman ang misis ko. Baka magliparan na naman ang mga gamit namin sa bahay. Paalam niya sa akin. Hindi ko akalain na ganun pala si Alexine pag nagagalit. Pero mas malala ata ako dahil baka kung sa amin ni Tamara ay patalim ang magliliparan. Masaya ka ba? Tanong ko sa kanya nang malapit na siya sa pinto. Lumingon siya sa akin at ngumiti. Yes. May masasaya pa ba kung ang kasama mo sa buhay ay ang babaeng minamahal mo at minamahal ka din? Wika niya sa akin. Pinihit niya ang pinto at muling tumingin sa akin. Sinabi ko lang na huwag mong isali sa pagpipilian mo ang mga misyon mo. Pero hindi ko sinabing kalimutan mo ang babaeng mahal mo ngayon. Matalino ka, Nathan. At kung sino man ang babaeng mahal mo, I'm sure, kakaibang babae din siya. At worth it to fight for you, sambit niya. Bago siya tuluyang lumabas ng pinto. Napabuntong hininga ako sa lahat ng sinabi niya sa akin. Paano ko kakalabanin ang mga taong buong buhay niyang pinoprotektahan? Paano ko siya ilalayo at ililigtas sa kanila kung nabubuhay siya para sa kaligtasan nila? Sumapit na ang hating gabi pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Iniisip ko pa din kung ano ba ang dapat kong gawin. Ang unahin ang misyon o unahin na ilayo si Tamara. Bukas pa ang balik ni Raul dahil kaya ko naman ang mag-isa dito. Maayos na naman ang lagay ko. Kumirot lang kanina dahil sa pagbagsak ko sa sahig, pero nakainom na ako ng painkiller at namanhid na ulit ang sugat ko. Inayos ko ang pagkakaupo at sumandal ako sa headboard ng kama. Masakit na rin ang likod ko dahil sa maghapon at magdamag na pamamahinga. Nag-angat ako ng tingin dahil sa pagbukas ng pinto at nagulat ako nang makita ko siyang nakatayo at nakatingin sa akin. Tamara, usal ko. Kahit masakit ang sugat ko, ay pinilit kong bumaba upang lapitan siya. Pagkasarado niya ng pinto ay kaagad ko siyang niyakap ng mahigpit. I miss you. Kung alam mo lang kung gaano ako nag-aalala sa iyo. Are you okay? Paano ka nakapunta dito? Nag-aalalang tanong ko sa kanya habang nakayakap pa rin ako ng mahigpit. Nag-alala din ako sa iyo, Nathan, at tumakas lang ako sa mansyon. Pero kapag nalaman ni Mr. Yao ang pagtakas ko, maaari niya akong tanungin. At hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Sagot niya sa akin. Wala pa ring emosyon ang boses niya.
Pero nakikita ko sa mga mata niya ang lungkot. Napansin ko din na wala siyang kolorete sa mukha, ngayon na mas lalong nagpapaganda sa kanya sa paningin ko. Ang natural na mapula at malambot niyang labi, ang matangos niyang ilong, ang maganda niyang mga mata at makinis na balat. Ang mahaba niyang buhok, at idagdag pa ang maganda niyang katawan. Pakiramdam ko ay hindi ko kayang pigilan ang sarili ko, na hindi man lang siya hagkan. Dapat hindi ka na umalis sa mansyon. Alam mo naman na delikado ang buhay mo sa labas. Nag-aalalang wika ko sa kanya. Ipinaupo ko siya sa malaking sofa at tumabi ako sa kanya. Namiss din kita, Nathan. Nag-aalala ako sa iyo nang malaman ko ang nangyari. Gustuhin ko man na puntahan ka, naging mahigpit sa akin si Leandro. At isa pa, baka makatunog siya kapag nakiusap akong puntahan ka. Kaya hinintay ko na lamang na makauwi na ako. Dahil marami naman akong alam na lagusan sa mansyon na hindi niya alam. Wika niya. Parang hinaplos ang aking puso sa narinig mula sa kanya. Napawi ng magaan niyang salita ang matagal na paninabig ko sa kanya. Kaagad ko siyang niyakap ng mahigpit at siniil ng halik sa labi. Hindi naman ako nabigo dahil ginantihan niya ng halik ang ginawa ko. Pareho kaming lunod sa pananabik sa isa't isa. Nagmamadaling maramdaman ang katawan naming dalawa. Kaagad ko siyang inihiga sa hospital bed at walang pag-aatubili kong tinanggal ang butones sa harapan ng kanyang damit at tumambad sa akin ang maputi at tayong-tayo niyang dibdib. Kaya mo na ba? Mahinang tanong niya sa akin. Malamlam at mapungay ang mga mata niyang nakatingin sa akin at alam kong ganun din ako habang nakatitig sa kanya. Hindi ako sigurado, pero susubukan kong kayanin. Nakangiting sambit ko sa kanya at akmang hahalikan ko siya, pero pinigilan niya ako. Ako na lang ang gagalaw, sambit niya. Bago pa ako makapagprotesta, ay bumangon na siya at ako ang itinulak niya pahiga. Bumigat ang paghinga ko nang nakakaakit niyang hinubad ang kanyang dress habang nakapatong ang kanyang katawan sa aking bewang. Ramdam ko din ang kanyang kasilanan sa aking pagkalalaki na ngayon ay nagwawala na rin. Lalo pa kapag iginagalaw niya ang kanyang balakang ay hindi ko maiwasan ang mapangungol ng mahina. Shh, huwag kang maingay, babe. Baka magising natin ang mga pasyenteng natutulog sa kabila. Tandaan mong nasa hospital tayo. Nakangising wika niya sa akin. Kulang na lamang ay tumulo ang laway ko sa magandang tanawin na aking nakikita nang maghubad na niya. Ang lahat ng saplot niya, kasama na rin ang kanyang pangilalim na ngayon, ay malaya na rin kumikiskis sa aking pagkalalaki. Hindi nakatulong ang boxer shorts na suot ko para hindi mabawasan ang aking nararamdaman sa kanya. Are you ready? Tanong niya pa bago niya isinubsob ang mukha niya sa aking leeg na naghatid ng kakaibang kiliti sa kaibuturan ko. You're torturing me, babe. Hingal na usal ko sa kanya. Inilapit niya ang kanyang labi sa tenga ko at ramdam ko ang mainit niyang hininga. Kinagat niya ang tenga ko pero hindi masakit, kundi mas lumalagablab pa ang init na aking nararamdaman. Hindi pa ako nag-uumpisa, torture na agad, nang aakit niyang saad sa akin. Tunay ngang nakakabaliw siya, hindi lang sa paningin ko, kundi sa pinapakita niyang pang-aakit sa akin. Nagulat na lamang ako nang hilain niya ang tela na nagsisilbing belt niya sa bewang at itinali sa aking mata. Anong gagawin mo? Hinihingal kong tanong sa kanya. Relax ka lang, babe, sambit pa niya. Hindi ko alam kung anong plano niya. Gustuhin ko mang ma-excite, hindi pwede dahil nasa hospital kami at nag-aalala akong may makarinig sa amin mula sa labas. Chapter 20. Tamara's POV. Pagkatapos kong maitali ang mahabang tela sa kanyang mga mata, ay inumpisahan ko ng halikan siya sa labi. Kaagad kong hinubad ang hospital gown niya na nakatali lang sa kanyang likuran. Malaya kong pinagmasdan ang kanyang katawan. Matagal ko nang napapansin ang iilang peklat na nakikita ko sa kanyang likod at harapan. Pero hindi ako nanghas na magtanong. Ayokong malaman ang totoong pagkatao niya. Una, dahil ayokong malaman ang mga pinagdaanan niya. Maaaring sa unang tingin ay pinapakita ko ang kawalan ko ng emosyon. Ngunit lingid sa kanilang lahat, kapag mag-isa na lamang ako sa aking kwarto, doon ko ibinubuhas ang aking luha. Kahit sa ganoong paraan ay mabura lahat ng pinagdaanan kong hirap at ang pagkitil ng buhay. Una kong naranasan ang pumatay nang minsan akong isama ni Mr. Yao sa isang duelo.
Sa mura kong edad na 15, ay ipinain na niya ako upang lumaban sa mga taong may magaling na kakayahan sa paghawak ng samurai. Yun kasi ang ikalawa sa pinag-aralan ko nang matapos akong maging bihasa sa paggamit ng iba't ibang uri ng patalim. Hindi ko akalain na magbubuhos siya ng 5 milyon para utusan akong talunin ang kalaban ko. Iniligay niya ang lahat ng taya niya sa akin at tanging siya lamang ang nagtiwala sa akin dahil mas malaking lalaki ang kalaban ko, kaya lahat ng pumusta ay nasa kanya. Saka ko pa lamang nalaman na hindi basta duelo lang ang magaganap, kundi matira ang malakas at magaling makipaglaban. At hindi ko akaalain na dadalhin niya ako doon para mamatay sa kamay ng lalaking iyon. Pero kailangan kong mabuhay. Kailangan kong patunayan sa kanya na hindi ako mahina. Kahit na isa akong babae, ay kaya ko pa rin ang lumaban. Kahit walang kasiguraduhan kung lalabas pa ba ako ng buhay sa ring. Ngunit ang lalaking inakala kong magaling sa pakikipaglaban, sa isang iglap ay gumulong ang ulo sa ring. Hindi ko sinadyang tapusin siya ng ganun kabilis unang tuluyan. At hindi ko alam kung galing ko ba ang tumapos sa kanya o sadyang mahina talaga siya. Ngunit taliwas sa naramdamang tuwa ni Mr. Yao ang pagkapanalo ko. Nanginginig pa ang katawan kong pinagmasdan. Ang katawan ng lalaking nangisay pa bago ito tuluyang bumagsak sa ring. Simula ng araw na yon, ay tinalikuran ko ang pagkakaroon ng pakiramdam. Simula noong araw na iyon, ay kinalimutan kong isa ako sa mahihinang babae na hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Dahil simula ng araw na iyon, ay minarkahan ko na ang sarili ko bilang mas masahol pa sa hayop. Nawalan ako ng pakiramdam kahit nasasaktan ako. Ang naging prinsipyo ko ay ang protektahan ang pamilyang kumupkop sa akin at ang bumuhay sa naghihirap kong pamilya noon. Naging marangya ang buhay nila nang dahil sa buhay na kinitil ko nang walang pag-aalinlangan. Ngunit hindi nila alam iyon. Dahil ang pagkakaalam nila ay maganda ang posisyon ko sa mga negosyo ni Mr. Yao. Inilihim ko lahat sa kanila dahil sa takot na baka husgahan nila ako at kamuhian. Pero noong dumating si Nathan sa buhay ko, naramdaman ko ang muling pagtibok ng aking puso. Hindi ko alam kung bakit sa lahat ng lalaki ay nagustuhan ko siya at alam ko sa sarili ko na mahal ko siya. Ngunit hindi pang habang buhay ang saya dahil kakambal nito ang lungkot at pag-aalala sa sinabi sa akin ni Leandro. Pagka-uwi namin mula sa hospital, ay narinig ko ang pag-uusap nila ni Zax. Ang pagdududa nila, ang kahina-hinalang kilos ng mga tao sa labas ng mansyon, ang pag-raid sa Black Rose Bar, pati na rin ang pagbubunyag ng mga ilegal na gawain sa kasa. At isa lang ang pinagdududahan nila. May traidor sa loob ng mansyon at kabilang ang lahat ng tauhan sa pinaghihinalaan nila. Dumako ang mata ko sa tagiliran niya at kitang-kita ko ang sariwa pang sugat sa kanyang tiyan. Nathan, mahal mo ba talaga ako? Sambit ko habang pinagmamasdan ang buong katawan niya na nakalantad sa akin. Nakaupo ako sa ibabang bahagi ng katawan niya at ramdam ko ang paninigas niya sa ilalim ko. Ganitong-ganito din ang eksena kung paano ko tapusin ang mga malalakas na kalaban ni Mr. Yao. Pinapadarang ko muna sila bago walang awa ko silang sasaksakin para mamatay. Ginagap niya ang kamay ko at dinala sa kanyang labi. Mahal kita, Tamara. Maniwala ka sana sa akin. Gusto kita noong una pa lang kitang makita, sambit niya. Wala na akong inaksayang oras at muli ko siyang hinalikan. Dahan-dahan lang ang naging kilos ko dahil baka magdugo at bumuka ang sugat niya. Hindi na ako nahirapan pa na tanggalin ang pang-ibabang saplot ko sa aking katawan dahil kaunting hawik ko lamang ay nakapasok na kaagad siya sa akin. Kinagat ko ang aking ibabang labi nang mag-umpisa na akong gumiling sa ibabaw niya. Mabibigat ang kanyang paghinga at nakuha niya pang kabigin ako upang ikulong ang aming mahihinang ungol sa loob ng aming labi. Kung hindi lang ako sugatan ngayon, baka napanggigilan na kita. Usal niya at kinagat ng bahagya ang balikat ko habang magkahugpong pa rin ang aming kasilanan. Ito ang nararamdaman kong init sa kanya na hindi ko nararamdaman sa ibang lalaki. Kaya kahit sa ganong paraan ko sila tinatapos, ay hindi kami lumalagpas sa foreplay. Pero kapag sinitan, hindi sapat ang isa lang. Gusto kong ulit-ulitin hanggang sa pareho kaming mapagod na dalawa. Ilang sandali pa, ay tuluyan na rin kaming umabot sa suktulan. Kahit naging maiksi lang ang aming pag-iisa,
ay ramdam namin pareho ang kasabikan sa isa't isa. Napuno ang loob ko ng kanyang nilabas. Pero hinayaan ko lamang iyon dahil hindi rin naman ako mabubuntis dahil sa iniinom kong gamot. Pagkatapos ng nangyari sa amin, ay naglinis na rin ako ng aking sarili. Muli kong inayos ang suot kong damit. Hinila niya ako sa tabi niya at niyakap niya ako sa kanyang dibdib. Sana dumating ang araw at oras na ganito lang tayo. Magkasama, magkayakap. Walang iniisip na problema at walang pananagutan. Sambit niya habang yakap ako ng mahigpit sa bewang at nakasandal ang aking ulo sa kanyang dibdib. At walang lihim, Nathan, sambit ko sa kanya. Tamara, kahit anong mangyari tandaan mo, lahat ng sinabi at pinaramdam ko sa iyo ay totoo. Hinding-hindi kita kayang saktan. Wika niya sa akin. Ramdam kong may laman ang lahat ng sinasabi niya. At ito na siguro ang tamang panahon para alamin ko ang lahat ng tungkol sa tinatago niyang sekreto. Kung anuman ang malaman ko, mananatili pa rin na siya ang mamahalin ko. At mananatili pa rin akong assassin ni Mr. Yao. Chapter 21. Nathan's POV. Ayoko mang bitawan ang mga kamay niya, ay kailangan na niyang bumalik sa mansyon. Hindi niya sinabi sa akin kung paano siya babalik doon, pero sinigurado niya sa akin na magiging ligtas siya. Matagal na naghinang ang aming mga labi nang tuluyan ko na siyang bitawan para makaalis na siya. Hindi ko na rin magawang makatulog pa dahil maraming bagay ang gumugulo sa isip ko simula nang umalis siya. Inayos ko na lamang ang aking sarili upang pagdating ni Raul mamaya ay sa kondo na ako tutuloy dahil umpisa na ng day off daw namin. Gustuhin ko man na sa mansyon nila Mr. Yao para makita si Tamara ay kailangan na naming kumilos ni Raul at magplano. Ilang oras din ang inantay ko bago mag alas 6 ay dumating na rin si Raul. Kumusta na? Kaya mo na ba? Tanong niya sa akin. Naalala ko naman ang sinabi ni Brian kahapon. Okay na ako, salamat. Pasensya na Raul. Alam ko marami tayong pinagtalunan nitong mga nakaraang araw, pero iisa pa rin ang misyon at layunin natin. Kagaya ng pinangako ko sa iyo, magtatagumpay tayo, sambit ko sa kanya. Paano si Tamara? Wika niya na kinatigil ko dahil nasali sa usapan namin. Mahal niya. Mahal? Mahal? Sigurado ka ba? Kayang talunin ng pagmamahal niya sa iyo ang tungkulin niya? Nathan, naghihinala na si Leandro sa atin. Tinawagan niya ako upang sabihin na tatawagan na lang daw niya tayo kapag kailangan na nila tayo. Bukod doon, napapadala na ng paunang bayad si Leandro sa serbisyo natin. Wika niya na ikinagulat ko. Ang akala ko kasi ay day off lang ang mangyayari, pero mukhang tinanggal na nila kami. Pero bakit? Paano? Naghinala na ba sila? Inaamin kong hindi ako magaling magtago ng emosyon, pero hindi ko alam na ganun sila kabilis. Huwag kang mag-alala, hula ko lamang yun. Maayos ang pinag-usapan namin ni Leandro. At hindi ko naman nahihimikan na may kakaiba sa pagsasalita niya, kaya safe pa rin siguro tayo. For now, pero kailangan pa din nating mag-ingat. Napatingin kami nang bumukas ang pintuan at bumungad sa amin si Sofia. Nathan! Sambit niya at kaagad siyang tumakbo at mabilis akong yakapin na ikinagulat namin ni Raul pareho. Nathan, mabuti naman at okay ka lang. Akala ko talaga malala ang naging lagay mo. Ayaw namang sabihin sa akin ni Kuya kung kumusta ka na. Nag-aalala ako sa iyo ng husto. Parang bata niyang sabi habang yakap pa rin ako. Ma'am Sofia, salamat pero okay na ako. Pilit ko siyang nilalayo sa katawan ko dahil sa higpit ng yakap niya sa akin. Pero mas dinikit pa niya ang kanyang mukha sa aking dibdib. I'm sorry kung tinarayan kita noong nakaraan. Nagtampo lang ako dahil kay Tamara. Pero hindi na ako galit sa iyo. Malambing niyang sabi. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Raul. Pero nang akmang iiwan niya kami ay tinawag ko siya kaagad. Bakit? Lalabas lang ako sandali. Nasosuffocate kasi ako sa amoy ng kwarto mo. Nagpaligo ka siguro ng pabango. Naiiling na sabi niya at nagpatuloy sa paglabas ng pinto. Binalingan ko ulit si Sophie at inilayo siya sa akin. Anong ginagawa mo dito? Dapat ay nasa mansyon ka lang. Dahil delikado ngayon ang pamilya niyo. Wika ko sa kanya. Kahit naman anak siya ni Mr. Yao, ay ayaw ko naman siyang madamay sa kasalanan ng kanyang ama. Gusto kong sumama sa iyo. Nakangiting wika niya sabay abrisyete sa akin
na ikinagulat ko rin. Saan ka sasama? Naka-day off kami ni Raul. Kailangan ko ding magpahinga dahil hindi pa ako magaling. Sabi ko sa kanya at tinanggal ang kamay niya sa braso ko. Kaya nga ako sasama sa iyo. Gusto kitang alagaan dahil sigurado akong walang mag-aalaga sa iyo, dagdag pa niya. Sunod-sunod akong umiling sa kanya. Ma'am Sofia, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman mo para sa akin. Pero kung ano man yan, itigil mo na. Hindi mo ako kilala. Malaki ang agwat ng edad nating dalawa at isa pa. Bodyguard niyo lang ako. At maiba na akong nagbugustuhan. Sa iba mo na lamang ibaling ang nararamdaman mo. Nangingilid ang mga luhang tumingin siya sa akin. Para siyang batang inagawa ng laruan. Alam kong hindi niya nagustuhan ang mga sinabi ko. Pero mabuti na rin yun para hindi na siya umasa pa. Dahil hindi ko talaga siya papatulan, lalo na't nasa pamilya nila ako, dahil sa aking layunin na pabagsakin ang kanyang ama. Dahil ba kay Tamara? Siya ba ang gusto mo, Nathan? Mamamatay tao siya. Ginagamit niya ang katawan niya upang pumatay. Ilang lalaki na rin siguro ang gumalaw sa kanya. Tama na, mariing putol ko sa kanya. Pinigilan ko ang aking sarili na makapagsalita ng hindi maganda dahil baka kung ano pa ang isipin niya. Pero hindi tama ang ginagawa niyang paninira kay Tamara. Alam ko ang totoo. Alam ko dahil ako ang unang lalaki sa buhay niya. Bakit ayaw mong marinig na nakakadiring babae ang mas gusto mo kaysa sa akin? Singhal niya na ikinasalubong ng kilay ko. Hindi siya ganong babae. At please lang, huwag mong husgahan sa tingin at naririnig lang. Giit ko sa kanya. Nathan, siya mismo ang nagsabi nun sa atin. Hindi ko siya sinisiraan lang. Dahil totoo ang mga sinasabi ko. Nabulag ka na rin kaya ni Kuya? Pwes, ito ang sasabihin ko. Hindi magiging kayo ni Tamara. Ako lang, Nathan. Ako lang ang nararapat para sa iyo. Pagkatapos niyang sabihin yun, ay kaagad siyang lumapit. Tinanggal niya ang tali ng damit niya sa harapan at tumambad sa akin ang pangilalim niyang damit. Umiwas ako ng tingin sa kanya. What the hell are you doing? Stop it, Sofia. Pilit kong pinipigilan ang kamay niya. Natuluyang hubarin ang damit niya hanggang sa naatrasan ko ang bag na nakalagay sa sahig. Kaya nawalan kami ng balance at bumagsak siya sa ibabaw ko. Nanlaki ang mga mata ko nang kabigin niya ako at pilit na hinahalikan sa labi. Sofia! Pigil ko sa kamay niya. Bakit ayaw mo ba sa akin? Dahil mas gusto mo ang bilasang yun? Lintan niya sa akin. Hawak ko pa rin ang dalawang kamay niya nang bumukas ang pinto. Napako ang mga mata ko sa bumungad sa akin. Ang unti-unting pagkabura ng ngiti ni Tamara. At napalitan ng matalim na tingin sa amin. Nakahiga ako sa hospital bed at nakapatong ang isang hita niya sa akin habang nakalitaw naman ang kanyang balikat dahil sa pilit niyang hinubad ang kanyang damit. Kaagad siyang tumalikod at isinara ng pabalya ang pinto. Nakangising nakatingin si Sofia sa pinto bago tumingin sa akin. See, hindi kanya hinayaang magpaliwanag. It means hindi kanya mahal, Nathan. Chapter 22. Nathan's POV. Kaagad kong tinulak si Sofia at patakbong tinungo ang pinto upang habulin si Tamara. Kahit iniinda ko pa rin ang sakit ng sugat ko, ay nagawa kong mabilis na makababa sa hagdan. Nagpalingalinga din ako kung saan siya maaaring dumaan dahil hindi ko siya makita. Hanggang sa makarating na ako sa labas ng hospital. Ngunit nagkagulo na ang mga tao sa paligid. Ang iba sa kanila ay nagtatakbuhan at ang iba naman ay nagtitilian. Nawari may nakakatakot na nangyayari sa harapan ng hospital. Saka ko palang napansin si Tamara na nakatayo habang kinakalaban ang mga kalalakihan na mga nakakulay itim at nakatakip ang mga mukha. Hindi na ako nag-isip pa at kaagad ko siyang tinulungan. Kaagad kong sinipa sa tiyan ang lalaking tatayo sana upang sumugod ulit kay Tamara. Kaya tumalsik ito sa nakaparadang van. Napaigik ito at tuluyang nawalan ng malay. Nakita ko ang singsing sa daliri nito na sigurado akong miyembro sila ng BOS. Kahit abala ako sa pagtulong kay Tamara, ay nahahagip pa rin siya ng paningin ko. Kahit maliit na kutsilyo lang ang hawak niya, parang nilalaro niya lang iyon sa kanyang mga kamay habang sinusugatan ang mga kalaban. Madali din niyang naiilagan ang bala. Kumpara sa akin na nagsanay lamang ng 3 taon sa pakikipaglaban, ay kulang pa ang kasanayan ko kung ikukumpara sa kanya na nagsanay mula pagkabata.
Kaya hindi na rin ako magtataka kung mapatumba niya ang lahat ng kalaban niya. Walang ekspresyon niyang tinatapos ang mga ito. Okay ka lang ba? Hinihingal na tanong ko sa kanya nang nakabulagta na ang lahat ng kalaban sa semento. Halos lahat sa kanila ay may sugat sa katawan at namimilipit sa sakit ng katawan. Umalis na tayo dito, tatawagan ko si Leandro. Ikaw ang pakay nila dito. Nagkataon lang na naramdaman ko sila kanina. Pagkababa ko kaya inuunahan ko na sila. Wika niya sa akin, sabay kuha ng cellphone niya na hindi man lang nahulog sa bulsa niya sa pakikipaglaban niya kanina. Tumango lang ako at nilapitan ang lalaking may malay na isa sa mga kumalaban sa amin. Hindi ako makapaniwala na ako ang pakay nila rito. Siguro ay kagagawan ito ng mga magkapatid na yon. Kung hindi ko narinig ang pinag-usapan nila, ay hindi malalaman ni Mr. Yao ang mga ginawa nila, kaya gusto nila akong gantihan. Oh my God, Nathan! Gulat na tawag ni Sofia sa akin. Kasama na niya si Raul na patakbo din na lumapit sa akin. Anong nangyari? Kunot noo na tanong ni Raul. Kailangan natin siya. Sabay turo ko sa lalaking may malay pa. Dapat naming alamin ang lahat ng utos sa kanila para alam namin kung paano kami mag-uumpisa. Are you okay? Nagdudugo ang sugat mo, ani ni Sofia. Saka ko pa lamang napansin ang pamumula ng puti kong t-shirt sa bandang tiyan. Hindi ko napansin to kanina dahil abala ako sa pagtulong kay Tamara. Pero ngayon, unti-unti ko nang nararamdaman ang sakit. I'm okay, sagot ko sa kanya. Kaya ko naman kahit masakit dahil uminom ako ng painkiller kanina. Siguro ay kailangan ko lang palitan ng gasa ang sugat ko. Kami na ang bahala dito. Raul, please, ihatid mo na si Sofia sa mansion. Mas delikado kung nandito siya. Hindi natin alam ang takbo ng utak ng mga kalaban. Paparating na rin si Leandro. Wika ni Tamara nang makalapit sa amin. No, I can protect myself kung may magtatangkamang sumugod sa atin. Sinasabi mo bang magiging pabigat ako sa inyo pag nagkataon? Galit na singhal ni Sofia sa kanya. Bago pa sila magkainitan ulit, ay namagitan na ako sa kanila. Okay lang ako, Tamara. Kaya kailangan umuwi ka na, Miss Sofia. No, I want to stay here with you. Parang batang nanghahaba ang nguso na sabi niya. Wala sa itsura niya na kaya niyang humawak ng baril dahil kung kumilos siya ay para talagang bata. Matalim ang mga matang naglaban ng tingin si Tamara at Sofia. This is a serious matter, Sofia. Hindi kami naglalaro lang dito. Kaya umuwi ka na para hindi ka madamay sa alalahanin namin, sambit ni Tamara sa kanya. Nagulat na lamang kami ni Raul na mula sa kanyang bag ay inilabas niya ang kanyang baril at nakatutok ito kay Tamara. Baka nakakalimutan mo na boss mo rin ako. Ipapaalala ko lang sa iyo na isa ka lamang tauhan ni Dad. Wala kang karapatan na manduhan ako. Pwede kitang patayin kung gugustuhin ko. Sigurado naman akong hindi ako itatakwil ng Dad kung mapapatay man kita, diba? Siyempre, mas mahal niya ako kasi anak niya ako kumpara sa iyo, diba? Kaagad akong lumapit sa kanya ngunit umatras siya at nanlilisik ang mga matang tinignan ako. Kung kanina ay para siyang batang nagmamaktol ngayon, ay mabilis na nagbago ang aura niya habang nakatutok sa amin ang baril niya. Huwag mo akong tatangkaing pigilan, Nathan. Kung ayaw mong pumutok ang baril ko, sa sentido ng babaeng yan, banta niya sa akin. Ngunit nginisihan lang siya ni Tamara. Ma'am Sofia, ibaba niyo ang baril niyo. Awat ni Raul mula sa likuran niya. Isa ka pa. Huwag kang gagalaw dyan, sagot niya dito. Akala mo ba natatakot akong mamatay? Gawin mo ang gusto mo, paghahamon ni Tamara. Humarang na ako sa harapan niya. Umalis ka dyan, Nathan. Pinagtatanggol mo ang babaeng yan? Pasalamat ka, Tamara, dahil baliw sa'yo ang kuya ko. Kung hindi, noon ko pa sana ginawang tapusin ka. Pero nasisiguro ko na mas magiging impyerno ang buhay mo pag mag-asawa na kayo ni kuya. Dahil siya ang papalit kay daddy. Tumatawang wika ni Sofia. Wala akong ganang sumakay sa kalokohan mo. Sagot ni Tamara sabay talikod sa amin at naglakad. Hindi mo alam na malapit na kayong ikasal ni kuya? Pwes, ngayon, alam mo na. Sa ayaw at sa gusto mo, si kuya ang magiging asawa mo. Kaya huwag ka nang umasa kay Nathan dahil sa akin siya. Muling bumaling ng tingin si Tamara sa amin lalo na sa akin. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa maging asawa ng kuya mo. Kung ayaw mo sa akin ay mas ayaw ko sa iyo. At huwag mong aangkinin ang taong matagal ko ng pag-aari. Sambit niya bago tumalikod sa amin.
Bitch, sambit ni Sofia. Mula sa likuran ay mabilis na kumilos si Raul at inagaw ang baril na hawak ni Sofia. Raul, ibalik mo sa akin yan! Gigil na sigaw ni Sofia. Hindi dapat humahawak ng baril ang magagandang babae na gaya mo. Wika ni Raul sabay kindat kay Sofia. Galit na nag-walk out ito patungo sa sasakyan niya at sinenyasin ko si Raul na siya na ang bahala. Kahit na matapang pa si Sofia, ay sigurado akong kayang-kaya siya ni Raul na paamuhin kahit pagpapanggap lang. Kaagad kong hinabol si Tamara upang tanungin na rin ang tungkol sa kanila ni Leandro. Chapter 23. Nathan's POV. Tamara, sandali! Pinigilan ko ang braso niya at iniharap ko siya sa akin. Makinig ka muna sa akin, please. Yung nakita mo kanina, wala yun. I know, alam ko naman na gusto ka talaga ni Sofia. Wika niya. Hindi siya ang gusto ko kundi ikaw, Tamara. Maniwala ka sa akin. Gustuhin ko mangyakapin siya, pero alam kong hindi ito ang tamang oras para gawin yun. Baka may makakita pa sa amin. Nathan, naniniwala ako sa iyo. Pero dapat siguro tapusin na natin ito. Wika niya na ikinagulat ko. What? Don't tell me, magpapakasal ka talaga kay Leandro? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Buo na ang desisyon ko na matapos agad ang misyon para makuha ko na at mailayo si Tamara sa kanila. Pero sa narinig ko sa kanya, mukhang mahihirapan akong kumbinsihin siya. Hindi mo sila kilala, Nathan. Hindi mo alam kung anong klaseng pamilya sila. Kung ano ang kaya nilang gawin sa mga kalaban nila at ang magagawa nila sa lahat ng sumasalungat sa kanila. Look at me. Hindi ako nararapat na babae para sa iyo. Lahat ng sinabi ni Sofia tungkol sa akin ay totoo, Nathan. Paos na sabi niya sa akin. Sumilay ang luha sa kanyang mata. Ngayon ko lamang siya nakita ng ganoong emosyon at nararamdaman ko ang bigat ng dinadala niya. Kaagad ko siyang kinabig at niyakap ng mahigpit. Kinalimutan ko ang lahat ng tao sa paligid at kung ano ang humahadlang sa amin. I don't care. Paniniwalaan ko ang alam kong totoo. Paniniwalaan ko ang nararamdaman ng puso ko. I am willing to take the risk just to have you. Sambit ko habang nakayakap sa maliit niyang bewang ang isa kong kamay at sa likod ng ulo niya ang isa ko pang kamay. Nathan, huwag mong gawing mahirap ito para sa akin. Pakiusap niya sa mahinang tinig. Humiwala ako ng yakap at kinuha ang mga kamay niya. Napansin ko ang mga dugo sa kamay niya, pati na rin ang tumalsik na dugo sa pisngi niya, kaya dahan-dahan kong pinunasan iyon. I'm an assassin. Mamamatay tao ako at darating ang araw na sisingilin ako, hindi lang ng batas kundi pati ng Diyos sa lahat ng naging kasalanan ko. Tuluyan nang nahulog ang naipong luha sa kanyang mga mata. Tamara, wala akong pakialam. Basta mahal kita. At mahal mo ako. Sapat na sa akin na dahilan yon para wag tigil ang lahat. Hinawakan ko ang pisngi niya at pinunasan ang luha niya. Nathan, napalingon kaming dalawa sa pagtigil ng magkakasunod na van. Lumayo ako sa kanya nang makita ko si Leandro na bumaba sa likod ng kotse. Tamara, what happened? Bungad sa amin ni Leandro. Inayos ni Tamara ang sarili at hinarap si Leandro. Are you hurt? Tanong niya dito at pinasadahan din siya ng tingin. Sinundan ko si Sofia. Naramdaman ko ang presensya ng BOS sa paligid, kaya inunahan ko na sila. Walang emosyon na sagot ni Tamara. Kaagad na binalingan niya ang kanyang mga tauhan. Men, kayo na ang bahala sa mga bangkay. Dalhin niyo ang mga buhay pa. Utos ni Leandro. Hindi ko alam kung paano nila nagagawang makatakas sa batas kapag nangyayari ang ganitong engkwentro. Ay mabilis nilang nalilinis ang crime scene. Malaki ang saklaw ng galamay ni Mr. Yao, kaya siguro madali lang sa kanya na paikutin ang mga tao sa paligid. Nasaan si Sofia? Tanong niya ulit habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa aming dalawa. Pinahatid ko na kay Raul, Sir Leandro, sagot ko sa kanya. Tumango siya sa akin at bumaling ulit kay Tamara. Umuwi ka na sa mansyon, kami na ang bahala dito. At ikaw naman, Nathan, mas makakabuti siguro kung magtago ka muna. May palagay akong ikaw ang target nila dito. May isla kaming pag-aari at walang ibang nakakaalam doon kundi ang pamilya. Wika ni Leandro, umiling ako sa kanya. Hindi na po kailangan, Sir Leandro, kaya ko ang sarili ko.
Mabilis kong sagot sa kanya. Mauuna na ako, wika ni Tamara sabay talikod sa amin. Gustuhin ko man siyang sundan at tawagin, ay baka makahalata pa si Leandro sa amin, kaya tinanaw ko na lamang siya. Hindi naman lingid sa'yo na gusto ka talaga ng kapitid ko, di ba? Hindi ako against sa kung sino man ang nagugustuhan niya, pero ang ayoko ay kapag niloko at sinaktan siya ng lalaking gusto niya. Diretsong sabi niya sa akin. May kutob akong alam na niya ang tungkol sa amin ni Tamara. Pero kahit ganun ay hindi ako natatakot. Mas kailangan ko matapos na agad ang misyon para makuha ko na si Tamara sa kanila. Sir Leandro, wala po akong gusto kay Miss Sofia, kaya hindi ako ang dapat niyong sabihan yan. Mauuna na po ako sa inyo. Tawagin niyo na lamang kami kung kailangan kami pwede bumalik sa trabaho. Pagkatapos kong sabihin yun ay tumalikod na ako. Sa uri ng tingin niya sa akin ay siguradong hindi niya nagugustuhan ang lahat ng sinabi ko. Hindi ako takot sa kanya. Ang kinatatakutan ko ay ang hindi ko makuha si Tamara at masaktan siya ng tuluyan. Kung ako nga ang pakay ng BOS, mas maganda siguro kung unahin kong alamin kung ano ang intensyon ng mga taong gusto akong patayin. Sigurado akong may kinalaman ang dalawang magkapatid na tumutugis sa akin. Ipinasya kong kunin ang mga gamit ko sa itaas at bayaran na rin ang hospital bill ko. Saka ako sumakay ng taxi papunta sa isang hotel. Doon muna ako mamamalagi habang pinag-iisipan kung paano namin tatapusin ang misyon. Hindi ako pwedeng umuwi sa kondo ko dahil hindi ko alam baka may nakasunod sa akin. Mahirap na, kailangan ko din na mag-ingat. Nag-usap na rin kami ni Raul na magkikita na lamang kami doon. Kaya alam na niya ang pupuntahan niya. Sumakay muna ako ng taxi papunta sa department store. Bumili ako ng mga kakailanganin kong gamit sa pag-stay sa hotel. Bago ako nagtungo sa hotel, kumuha ako ng 3 magkakaibang kwarto, isa para sa akin, isa para kay Raul, at isa in case na kailangan kong makipagkita sa taong kakausapin namin. Pag-akyat ko ay kaagad kong inayos ang dumugong sugat ko. Alam ko ng parte ng delikadong buhay ko ang kaligtasan ng malalapit sa akin, kaya sinigurado kong walang ibang madadamay kapag nagkaroon ng hindi inaasahan na pangyayari. Pagkatapos kong linisin ang sugat ko, ay tinawagan ko na agad si Raul para makapunta na rin siya dito. Balak kasi naming puntahan ang malaking kasa na pagmamay-ari ni Mr. Yao. Hello, nasan ka? Tanong ko sa kanya. Baka mamaya pa ako makakasunod dyan. May inuutos pa si Ma'am Sofia, sagot niya sa kabilang linya. Ano? Sige, tawagan mo na lang ako kung nasa room ka na. Isisend ko sa iyo ang numero ng room mo. Mag-iingat ka, Raul, sambit ko bago ako nagpaalam. Mas maganda siguro kung ipahinga ko muna ang katawan ko para may lakas ako mamaya pag alis namin. Chapter 24. Nathan's POV. Sigurado ka na ba